itong gilid ko, baka makasakali. Oh, kaway, nanay. Kaway. Ay, kaway na raw. Si nanay. Si... Mister. Nandito tayo sa tahanan nila. Magnanay po sila. Nandito tayo para magbigay ng... Dito sa Biblia. Mag-aaral tayo. Pasado po yung ano, Biblia, kasi natin babangkin ko, ano daw Biblia. Appointment. Yun lang po, iba ko, appointment. Oh, yun na. Dahil po nung karagawa ng babangkin ko, Oh. nagkakaya ko siya dito mag-Bible. Ako lang sa kanila, wheelchair pa ako, pampers pa ako. Ako sa kanila. Ikaw lang punta rito. Oh, dapat yan lang. Tatay nila pastor, sabi ko. Ano sabi niya? Meron na silang gawain sa balik. Ang layo po nila, balik sila mo nila, sisimba pastor. Oo. At nakatanong din sa akin pastor, kung daw sa basta bahay niya, sabi natin. Yan lang sa Isguera. Velasquez, Isguera. Ano ba pangalan ng bahay niyo? PMCC Fort Watts. PICC? PMCC. PMCC. Fort Watts. Fort Watts. For what? PIC, PMCC. PMCC. Ano ba ito? For what? Oh, Sabi ko po sa banking ko. nasa ba siya ngayon? Sabi ni Swede, ganda po nilang gawain. Sabi niya. Tama yun. Sabi ko, ikaw lang din punta rito, bagaya ka naman kasama mo. Yung mga gabay sa atin. Hindi ako nila yung Bible sabi ko sa kanya. Sige po, mag-aaral na po tayo, ano? Meron lang po tinanong kasi pamangkin niya. Gusto daw mag-Bible study. Niyayaya naman dito. Hindi naman na po lakad. Parang lakad. Okay. Tignan po natin ang Biblia. Alam niyo po sa buhay natin ito, kung babasahin mo ang Biblia, napakarami pong pangyayari sa Biblia. Pero nang sila po ay nanumbalik sa Diyos, nagtagumpay po sila. Ibig sabihin, yung panahon nila sa Old Testament, ang Israel po, paulit-ulit na nagkakasala. Paulit-ulit silang humingi ng tawad sa Diyos. Paulit-ulit silang pinatatawad ng Diyos. Pag pinatawad na sila, yun, magsisimula na naman sila. Wala po silang yung paggawa ng masama. Ang ginagawa ng Diyos, patuloy din sila pinapatawad. Kasi po mahal sila. Mahal po niya ang kanyang bayang Israel. Lagi pong ipinagtatanggol ng Diyos yung kanyang bayan ng Israel. Kaya, sabi rito, meron tayong babasahin. Dito po sa Deuteronomy, chapter 17, bago tayo papalahot, mananalangin muna tayo. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong mabuting balita. Sapagkat sa mabuting balita nito, kami po ay maturuan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa Deuteronomy, chapter 17. 6. Ang apol na kamatayan ay isasagawa kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. 7. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala saka ang taong bayan. Sa ganitong parahan, naalisin ninyo ang inyong sambayan sa kasamaan tulad nito. Itong sinabi rito, pag may 2 taong sasaksi sa ginawa mong krimen, pagkikinggan at ahatulan ka ng kamatayan. At kung unang gagawad ng kamatayan, yung mga mismong saksi, kayo ang nagsumbong,
Kayong mga saksi, kayo ang unang hahatol ng kamatayan sa tao. Ano po? Tignan natin dito sa Bagong Tipan. Anong mababasa natin dito? Sa Old Testament yun sa panahon ni Moises. Sa 1:8, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat ng tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating doon ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Yung tagapagturo, yun ay eskriba kung tawagin na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. 5. Hayon sa kautusan ni Moises, dapat patuhin hanggang mamatay ang katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Marami na pong saksi dito. Samantalang sa Deuteronomy, ang atol na kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patutuho ng isa saksi. 7. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong parahan, alisin ninyo sa inyong sambahayan ang kasamaang ginagawa nito. Ibig sabihin, maging babala sana sa buhay ninyo yan. Kaya dapat wag nyo silang tularan. Yan ang ibig sabihin. So dito sa panahon ni Jesus, maraming nakakita dito sa babae nagbebenta ng haliw. Alam niyo po, sa panahon kasi noon, kapag ang isang babae at nagkaroon ng isang asawa, lalaki, kapag yung honeymoon, unang gabi, kapag yung babae, hindi po siya birhen, ibig sabihin may karanasan na, yung asawa niya, pwede magreklamo sa bayan, na yung asawa ko, hindi na sa birhen. At ang gagawin ng tao, papatayin yung asawang babae hanggang sa mamatay. Ganon po sa kanila noon. Kaya ngayon, dinali nila kay Jesus yung nangangalun niyang babae. Yan, tingnan nga natin, anong sabi nila kay Jesus? Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Ibig sabihin, hostes. Pangangalunya, hostes, nagbebenta ng aliw. Nahuli sa pangangalunya, iniharap ito sa karamihan para masaksiyan. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. 5. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang katulad niya. Ayon kay Moises, yung batas na binigay ng Diyos kay Moises. Po? Kasi po, yung batas doon, binigay talaga kay Moises. Kaya, ang mga Hudyong ito, ginagamit pa po yung provision na yon, na yung binigay ng Diyos kay Moises. Ano naman ang masasabi ninyo? Yan, ang tanong nila si Jesus, anong masasabi mo
sa nahuli namin babae mga ngalo niya. At ginamit pa nila yung provision ng batas ng Diyos na pinagkatiwala kay Moises. Sinasamba ko eh. Yan. 6. Tinanong nila ito upang subukin siya at na may paratang sila laban sa kanya. Ngunit sumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. 7. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa kanya. Sino yon? Yung mga saksi. Sila ang unang bumato hanggang mamatay at susunod yung bayan. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, doon sa babae nangangalan niya. 8. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. 9. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Verse 10. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila, yung mga nagsusumbong? Wala bang bumato sa iyo? Sabi ni Jesus kay babaeng nangangalon niya. 11. Ang sagot ng babae, wala po, Ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita atulan. Ibig sabihin, hindi kita atulan mamatay. Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, pinatawad na siya ni Jesus. Kaya pinauwi na siya. Pag uwi mo, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Nagaya ng ginagawa mo, huwag ka nang magbenta ng aliw. Kaya sabi ni Jesus, ako rin hindi kita atulan. At yan na pinatawad ng kasalanan, pinauwi na siya ni Jesus. So, pagdating po sa bagong tipan, Old Testament, New Testament, pagdating po kay Jesus, nasa ilalim na po ng biyaya ang tao. Nasa ilalim ng awa ang tao. Hindi kagaya sa kanila noon. Pag nahuli ka, sigurado patay ka. Yun ang sinabi sa Deuteronomy na yung mismo nagsumbong, yung mga witness, 2, 3, sabi niya, matibay na po yun. Si kayo ang unang bumato, then magkikisa ang mga taong bayan. Kasi kung 3 lang yung babato, baka hindi ko kagad mamatay yung biktima. Kaya lahat ng taong bayan, kukuha ng bato at babatoy siya hanggang mamatay. Pero pagdating kay Jesus, iba na po ang batas. Yan po pinagkaiba ng batas sa lumang tipan sa bagong tipan. Old Testament at New Testament magkaiba na po. Lahat ng batas na nagangganan po kay Jesus. Natapos po kay Jesus ang batas ng Old Testament. Kaya pagdating kay Jesus, nasa biyaya na po tayo. Kaya lahat na nagkakasala, may pagkakataon pong magbago, humingi ng tawad sa Diyos. Hindi kagaya noon na kapag nahuli ka, patay ka sa kamay ng mga taong bayan. Kaya sa ating pong panahon ngayon, kahit gaano karami ang kasalanan ng tao, hindi po siya inuusgahan kaagad ng Diyos o inaatulan. Sabi po rito sa 1 Thess, ito po, babasahin ko sa 16.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya niya ibinigay sa kanyang kaisisang anak kay Jesus, upang sino man pang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan o mga tao sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya kita niyo po, narinig binasa ko sa 1 chapter 8, anong sabi ni Jesus kay babaeng nagbebenta ng aliw? Ako man hindi kita aatulan. Kasi po, hindi naparito si Jesus upang atulan ng tao. Naparito si Jesus upang iligtas ang tao. Kaya sabi niya doon sa nagbebenta ng aliw, umuwi ka na at huwag ka nang magkasala pang muli. Ibig sabihin, tumigil ka na sa iyong hanap buhay. Kasi po sa kanila, panahon nila, napaka-importante ng virginity ng isang babae. Malibatan na bilang plata. Malibang piece na. Yan. Bilang pinapay. Salamat po. Salamat po. Sige, very much. Yun ang batas po, kaya sinabi ni Jesus, hindi din kita ahatulan. Naparito siya upang iligtas ang tao. Pero kung magpapatuloy pa sa kasalanan, itong babaeng nangangalon niya, atulan na po siya ng kamatayan. Kasi sinabihan na siya huwag ka na magkasala. Pero hindi siya atulan nang nabubuhay siya. Atulan siya pag siya po ay namatay. Ganito pong nakalagay sa Hebreo. Lahat ng taong nabubuhay ngayon, gumawa na kayo ng mga masasamang gawa. Hindi rin po kayo atulan ng Diyos. Kasi ang sabi ron kaya binigay si Jesus hindi upang atulan ng tao sa sanlibutan, kundi iligtas ito. Kasi lahat naman po tayo nagkasala na at kailangan natin ang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus. Kaya sa pamamagitan niya, sabi niya, ililigtas ang tao. Sa Hebreo, anong nakalagay sa verse 29? Ito po. Hebreo chapter 9, ganito nakalagay, 27. Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Once na namatay ka, kaibigan, halimbawa, sinabi doon sa nangangalon niyang babae, sabi ni Jesus, o sige, lagyan natin pangalan, Magdalena. Usually, sinasabi nila si Magdalena daw yun. O Magdalena, muwi ka na. Huwag ka nang magbenta ng aliwa. Ngayon, kung si Magdalena hindi inatulan ni Jesus, hindi rin inatulan ng taong bayan, kapag si Magdalena bumalik uli sa kanyang hanap buhay sa pagiging hostess, nagbebenta ng aliw, at inabutan siya ng kamatayan, yung kamatayan mamamatay kay buburol ka. Doon siya atulang ngayon ng Diyos. Doon niya kanyon makakamit yung parusa ng Diyos papunta sa apoy ng impyerno. Kasi namatay siya, hindi siya sumunod kay Jesus. Na sinabi ni Jesus, sige na Magdalena, umuwi ka na. Huwag ka na magkasala. Dahil hindi siya sumunod kay Magdalena, kay Jesus, pagkamatay niya, parurusahan siya ng Jesus mismo. Yung si Jesus mismo ang magpaparusa sa kanya sa apoy ng impyerno. Bakit po? Sinabi nga huwag ka nang magkasalang muli. Dahil matigas ang ulo, hindi kinilala si Jesus. Tingnan natin dito sa 1:36. Ano sinasabi ni Juan? Ganito naman po mababasa.
Ang sumasampalataya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Kapag pinakinggan ni Magdalena si Jesus, ano yan? Meron siyang paniwala kay Jesus, meron siyang pananampalataya kay Jesus. Kaya susundin niya dapat si Jesus. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Paano mananatili ang puhot ng Diyos kay Magdalena? Kapag hindi niya sinunod si Jesus, magagalit ang Diyos sa kanya. Isipin mo, pinatawad ka na ng Diyos, pero anong ginawa mo? Balik ka uli sa dati mong gawi. Hindi sinunod. Nagbebenta ka pa ng aliw. Oo. At inabutan ka ng kamatayan. Pagkamatay mo, doon mo tatanggapin yung paghuhukom ng Diyos o parusa. Pero dito sa lupa, hanggat hindi ka sumusunod, ikaw ay nasa ilalim ng condemnation. Kahit anong oras pwedeng igawad, ang parusa na sa iyo yung kamatayan. Kasi nga, under condemn ka na. Alam niyo ba yung condemn na sinasabi? Pag lumindol, nasabi nga ng mga nasa gobyerno, tingnan mo nga yung palengke. Kung pwede pang gamitin yung palengke. Tapos, pupunta yung mga engineer, titingnan. Ay, hindi na po pwede gamitin ang palengke. Kondemnado na. Ibig sabihin, mapanganib na. Ganon po yung kondemnado. Naka-apple na ang Diyos sa iyo. Dahil sa ginawa mo, hindi pagsunod si Jesus. Yan. Kaya tatandaan niyo po, kapag ayaw mo sumunod, magagalit ang Diyos sa iyo. Papayag ba naman kayo? Pagagalitan kayo ng Diyos? Sabi ko nga, hindi baling magalit na yung kapwa-tao mo, huwag lang ang Diyos. Bakit po? Pag ang Diyos nagalit sa iyo, pwede kanyang ilubog sa impyerno ng kakatawan at kaluluwa mo. Tignan po natin, panghuli. Doon po sa Mateo chapter 10. Dito po nakasulat yun Ganito nakalagay. Ito, dito. Sa Mateo chapter 10, 28. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang bumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Tayo po binubuo ng dalawang kalagayan. Meron tayong katawan, meron tayong espiritu. Kaya po ako gumagalaw, lahat tayo gumagalaw kasi nga meron tayong espiritu. Kaya sabi ng kasulatan, matakot ka sa Diyos, sundin mo kanyang utos. Kasi bakit? May kakayahan ng Diyos na ilublog ka sa apoy ng impyerno, katawan at kaluluwa. Yan, ganyan-ganyan ang itsura mo, kaibigan, kagaya na nakikita ko sa sarili ko. May katawan, may kaluluwa. Doon kayo lalagay sa impyerno. Bakit? Hindi ka sumunod Kaya pag hindi natin sinunod si Jesus, siya mismo po ang maglalagay sa atin sa apoy ng impyerno. Body and soul, sabi niya. Ilulunlog ka ng Diyos sa apoy ng impyerno. Tandaan po ninyo, mag-ingat kayo. Hindi nagbibiro ang Diyos. Yang sinabi sa Biblia, totoong lahat yan. Makasalanan tayo, pero pag pinatawad tayo, wala pong ititirang kasalanan ng Diyos sa atin. Lahat lilinisin tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Napakaliwanag po na kami, once na pinatawad mo kami, huwag na kami muli magkasala. Gaya na sinabi niya kay Maria Magdalena, na nauli pong nangangalong niya sa kanyang panahon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.
Thank you for watching. Dito po tayo sa Barangay 102. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Kasama natin si Nanay. In Jesus' name, pagalingin na siya. Si Sister Carmen. Magnanay po sila. Senior si Nanay. At person with disability po si Sister Carmen. Maraming salamat po sa inyong panonood ng video ito. Nawa, ipasa nyo naman sa iba. Salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye. O, kaway-kaway. O, kaway ka, Nanay. Yan.